Kagabi nga pala mga mare ay hinilot ko yung panganay kong anak dahil nagkatrangkaso na siya gawa ng may bagyo abay matigas pa ang ulo, nasa galaan pa. Ilang beses ko na kasing pinagsasabihan to na wag nang lumabas at maulan baka magkasakit ka pa. O eto na nga nangyari na. Minsan kasi yung mga kabataan ngayon akala nila palagi silang pinaghihigpitan ng mga magulang nila. Sabi ko nga sa kanya bata ka pa, 15 ka pa lang. Wag mo madaliin yung mga bagay na alam mong bawal pa at hindi pa angkop sa edad mo. Hindi ka pa pwedeng makisabay sa mga barkada mo na mas matanda sa'yo. Sila may mga trabaho na at kaya nang tumayo sa sariling paa. Ikaw sa amin pa nakasandal, kaya kami ang unang tatawagin kapag may hindi magandang nangyari sa'yo. Enjoyin mo yung buhay mo sa paraang hindi masisira ang kinabukasan mo. Darating rin yung araw na magiging malaya ka sa lahat ng gusto mo, pero sa ngayon, hindi mo na. Oo, masarap mag-enjoy kasama ang barkada, puro tawanan at walang iniisip na problema. Pero sa oras ng ganitong sitwasyon, walang ibang mag-aalaga at magmamalasakit sa'yo kundi magulang mo. Nung tanghali pa lang ay sinuob ko na siya ng mainit na tubig na may asin. Tapos kinagabihan, kumuha ako ng dahon na lagundi at sinuob ko ulit siya. Hindi madaling magpalaki ng anak lalo na kung minsan hindi nakikinig sa mga payo mo. Bilang magulang, wala kaming ibang hangad kundi mapabuti sila. Maging responsable sa buhay nang sa ganon kapag nandito na sila sa tunay na realidad ng buhay, hindi ganun kahirap ang tatahakin nila kung makikinig lang sila sa mga payo natin bilang magulang. Dahil nanggaling na tayo dyan at alam na natin kung gaano kahirap ang magiging sitwasyon natin kung hindi tayo makikinig sa payo ng ating magulang. Umaga na nga ito mga mare ngayong November 12. Munggo nga ang ulam namin ngayon, talbos ng kalabasa at dahon ng ampalaya ang ilalagay namin na gulay. Tina pa naman yung sahog niya, ang healthy ng ulam namin ngayon mga mare. Nauna nang kumain yung dalawang bata at si Mister, nagutom na raw siya. Yung dalawang bata naman ay may pasok na ngayon. Mapupuno na naman nga itong basket ng labahan ko mga mare kaya isasalang ko na ngayon. May mga sinampay pa ako dito sa labas, yung mga hindi pa natuyo kahapon at ngayon ay kukunin ko na para matiklop na. Hindi pa naman sana ako maglalaba ngayon kasi tuwing Sabado talaga ang laba ko. Pero dahil makakasahod kami ng tubig ngayon dito sa hose na galing doon sa taas ng bundok ay maglalaba na ako. At habang wala pa nga sa amin yung hose ng patubig ay umpisahan ko munang isalang yung mga labahin dahil meron pa namang isang drum na tubig dito para mamaya ay sasalinan na lang lahat ng walang laman na drum. Itong pinaplansya ko pala ngayon ay paboritong isuot ng babae kong anak. Ayaw daw niya yung walang tali sa may kwelyo na uniform. Maaraw na nga ngayon mga mare, tapos itong si Mr. ay naggrocery ng ibang stocks dito sa bahay. Katulad ng mga sabon, toyo, suka, mga condiments, kape, asukal at sesto na pangbaon ng mga bata. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi palalabas ng bahay, kaya gusto ko kumpleto lagi yung mga kailangan na pang araw-araw na ginagamit namin dito sa loob ng bahay. Mas na-enjoy ko kasi sa loob ng bahay. Nadidrain ako kapag nakikipag-usap ako ng matagal. Feeling ko sayang ang oras kapag nakikipag-chismisan ako. Mas masaya at komportable ako sa loob ng bahay. Habang naglilinis, nagluluto, nakikipaglaro sa mga anak ko, nagbo-browse sa social media kung ano ang pwedeng pagkakitaan, nagkakape at manonood kasama ang mga bata. Kaysa maubos ang oras sa pakikipagchismisan, mas masaya ako sa loob ng bahay. Mas gusto kong maubos ang oras sa buong maghapon sa makabuluhang bagay. Mahirap magtiwala kahit kanino. Wala kang kamalay-malay, magkakaroon ka na ng kaaway kahit wala kang ginagawa. May kanya-kanya tayong lifestyle sa buhay kung paano natin natatapos ang buong maghapon. Ako, mas okay ako sa ganito. Sa ganito ako may peace of mind. 10:30 AM na nga ng mga oras na to. Ito pala yung vitamin na pinapainom ko sa mga anak ko, Nutrilin. Mula pa noong maliliit sila. Suwak din ito sa mga batang picky eater kasi nakakatulong to para tuloy-tuloy pa rin ang nutrition nila kahit minsan mahina kumain. Lalo na tong panganay kong babaeng anak na mapili sa pagkain. Dito rin nahiyang yung bunso ko, pero si bunso madalang ko na lang painumin ito dahil sobra na sa bigat. Iba talaga kapag nanay ka na, no? Alam mo yung ang dami mong ginagawa pero magugulat ka na lang kasi kahit naglalaba, naglilinis, nagluluto, nag-aasikaso ng mga anak pero magugulat ka na lang nagagawa mo ito ng sabay-sabay. Habang nagbabanlaw nga ako sa labas, tinawag ako ni Ate Erich. Sabi niya, Mama, nakabihis na kami. Kapag talaga tinuruan mo yung mga anak mo na maging responsable, ay kaya na nilang gawin yung mga pagbibihis sa sarili nila. Yung tipong alam nila na may ginagawa ka kaya hindi ka na nila inistorbo pa. Papasok na lang sila at mag-goodbye kiss sa'yo. Lagi kong ang dasal na sana hanggang sa paglaki nila ay madala nila yung mga tinuturo namin sa kanila ng papa nila. Maging responsable sa buhay, marunong tumulong sa loob ng bahay, na kapag kaya mong gawin, gawin mo na. Huwag mo nang iasa pa sa iba, na hindi lang dapat babae yung kumikilo sa bahay, mapababae man o
o lalaki. Dapat pareho kayong kumikilos para magaan ang buhay. Sa wakas ay natanggal ko na nga itong ipit ko sa buhok. Nakakagaan ng ulo. Hindi talaga pwedeng mawala yung ganitong ipit kapag marami kang ginagawa. Ito pala yung palagi kong pinapanood na vlogger. Kung kilala nyo mga mare, family ng Ong Fam. Nakaka-relax manood ng mga videos nila. Nakaka-inspire yung buhay nila. Lalo na sa mga mahilig sa tahimik na buhay at nature lover. Fan din kasi ako ni Alex Gonzaga. Kaya nung nag-collab sila, dun ko na umpisahang manood ng mga videos ng Ong Fam. Nakaka-inspire yung mga payo nila sa buhay at sa buhay mag-asawa, pati na rin sa pagpapalaki ng anak. Hanggang dito na lang mga mare, masyado nang mahaba. Thank you for watching!